back it up like a Tonka. Okay, so welcome back mga kamusta sa ating video kung saan dito magbibigay idea tayo, tip at konting kaalaman para sa mga baguhan. So itong video na to gagawin natin para sa mga baguhan, hindi po para sa mga veterano nating mga kamasta dyan. Pero kung may share man kayo, pwede mo yung i-comment sa baba mga kamasta, no? Pero pasintabi, sana wala namang mga kung ano-ano dyan. So dito mga kamusta, paano nga ba yung paraan para naman kahit na wala tayong pambili ng quartz, kayang-kaya nating mag-improvise na kahit 120 by 60 na tiles lamang yung gagamitin natin. So dito, makikita nyo, di pa ito nasalpak. Sasalpak pa lang namin, ayan, binubuhat ko. So tingnan nyo naman, napakatibay, no? Paano nga ba natin ito ginagawa? Kanto mesa tayo dito, hindi siya perfect na kanto mesa. Bakit? Kalimitan ganito yung ginagawa namin kasi ito nilalagyan namin to ng grout, which is yung ginagamit natin na epoxy. So marami na nakapanood noon, marami nang nagbigay opinion at maraming nakagusto ng paraan natin na yon. So ngayon naman, paano naman kung gusto nyo na maglalagay lamang kayo sa ilalim, sa ibabaw ng mga cabinets ninyo na hindi na kailangang lagyan ng adhesive na para sa tiles, which is pwede silicone na lang o kaya naman epoxy, pwede naman na. So dito, ang ginawa natin mga kamusta, nakakanto mesa tayo. Yan, hindi 100% na 50 ay hindi nakakanto mesa mga kamusta, no? Kasi kailangan naming palambutin yung bandang pinakadugtungan niya. So yun yung lagi naming rason, kaya nilalagyan namin to ng A and B mga kamusta, na kung saan yung kulay puti. So depende yan sa kulay ng tiles na gagamitin natin. So ang ginagawa natin dyan, ayan o, kita nyo yan, continuous siya. Ayan. So ito, madali na lang yan, gagawan lang ng titimplahan lang natin yan ng epoxy na naka-base dun sa may kulay niya. So kayang-kaya nating kunin yung ganyang design niya dito sa gilid niya. Kasi kung iisipin natin maigi, ang quartz mga kamasa continuous yan. Ngayon, kung wala tayong pambili, pwede nyong gayahin to. Yan, tingnan nyo to. Diba? Yan. So paano nga ba yung paraan yan? Ang paraan natin yan, gamit yung E&B epoxy natin. So pwede kayong gumamit ng E&B epoxy na Pioneer, pwede kayong gumamit ng E&B epoxy na ibang brand, na kahit anong brand mga kamasta. Pero mayroon din isa mga kamasta na ginagamit talaga natin sa granites, sa tiles, which is yung Glumax. So marami na nakakaalam yan. So sa ngayon, ito yung available na meron sa amin ngayon. So hindi na kami bumili ng Glumax para gamitin natin dyan. Ang gagamitin na lang natin dito is yung pang grout na kung saan yung El Capitan na kulay puti. So magkakaroon tayo ng idea niyan soon. So paano nga ba? Ngayon, ang ginagawa lang natin dyan, syempre naka 45 o kaya naman nakakanto mesa na yung ilalagay ninyo. And then ilalagay natin ng E&B both side. Yan. And then gamit yung masking tape natin. Ganito yung ginagawa natin. Okay? Yan. Ayun. So yan lang yung ginagawa natin. Ngayon, gagamitan mo lang siya ng eskwala hanggang sa ito ay matuyo. Pwede kayong gumamit ng clamp na nakaipit dito, tapos nakaipit dun sa side. So kalimitan dito natin siya nididikit, and then dito naman sa kabila, para sigurado na eskwalado yung nilalagay ninyo. Kasi dito naman sa gitna, ganyan na siya. So ito, unti-unti namin nililinisan yan. Huwag mo nga hayaan na matuyuan yung E&B, kasi nga pag oras na natuyuan yan, pati yung tiles mo matutuklap. Okay? So ayan, i-cure mo lang siya mga kamasta na mga maghapon, sabihin na natin 8 hours, mas maganda pa, para sigurado matibay. Kasi ito, maabot na to ng 24 hours. Kaya kahit na hawak-hawakan mo na ganyan, hindi yan mababali, hindi yan matutuklap. Okay? So hopefully nakapagbigay tip kami, pagbigay idea kami gamit tong mga pang DIY natin, and also sa mga tropa natin. Ayan, si Mabs, di ba? Tindi. Okay, so peace out. Okay, so welcome back mga kamusta sa ating video
kung saan dito magbibigay idea tayo, tip at konting kaalaman para sa mga baguhan. So itong video na to gagawin natin para sa mga baguhan, hindi po para sa mga veterano nating mga kamasta dyan. Pero kung may share man kayo, pwede mo yung i-comment sa baba mga kamasta, no? Pero pasintabi, sana wala namang mga kung ano-ano dyan. So dito mga kamasta, paano nga ba yung paraan para naman kahit na wala tayong pambili ng quartz, kayang-kaya nating mag-improvise na kahit 120 by 60 na tiles lamang yung gagamitin natin. So dito, makikita nyo, di pa ito nasalpak. Sasalpak pa lang namin, ayan, binubuhat ko. So tingnan nyo naman, napakatibay, no? Paano nga ba natin ito ginagawa? Kanto mesa tayo dito, hindi siya perfect na kanto mesa. Bakit? Kalimitan ganito yung ginagawa namin kasi ito nilalagyan namin to ng grout, which is yung ginagamit natin na epoxy. So marami na nakapanood noon, marami nang nagbigay opinion at maraming nakagusto ng paraan natin na yon. So ngayon naman, paano naman kung gusto nyo na maglalagay lamang kayo sa ilalim, sa ibabaw ng mga cabinets ninyo na hindi na kailangang lagyan ng adhesive na para sa tiles, which is pwede silicone na lang o kaya naman epoxy, pwede naman na. So dito, ang ginawa natin mga kamasta, nakakanto mesa tayo. Yan, hindi 100% na 50 ay hindi nakakanto mesa mga kamasta, no? Kasi kailangan naming palambutin yung bandang pinakadugtungan niya. So yun yung lagi naming rason. Kaya nilalagyan namin to ng A and B mga kamasta, na kung saan yung kulay puti. So depende yan sa kulay ng tiles na gagamitin natin. So ang ginagawa natin dyan, ayan o, kita nyo yan, continuous siya. Ayan. So ito, madali na lang yan, gagawan lang ng titimplahan lang natin yan ng epoxy na naka-base doon sa may kulay niya. So kayang-kaya nating kunin yung ganyang design niya dito sa gilid niya. Kasi kung iisipin natin maigi, ang quartz mga kamasta continuous yan. Ngayon, kung wala tayong pambili, pwede nyong gayahin to. Yan, tingnan nyo to. Diba? Yan. So paano nga ba yung paraan yan? Ang paraan natin yan, gamit yung E&B epoxy natin. So pwede kayong gumamit ng E&B epoxy na Pioneer, pwede kayong gumamit ng E&B epoxy na ibang brand, na kahit anong brand mga kamasta. Pero mayroon din isa mga kamasta na ginagamit talaga natin sa granites, sa tiles, which is yung Glumax. So marami na nakakaalam niyan. So sa ngayon, ito yung available na meron sa amin ngayon. So hindi na kami bumili ng Glumax para gamitin natin dyan. Ang gagamitin na lang natin dito is yung pang grout na kung saan yung El Capitan na kulay puti. So magkakaroon tayo ng idea niyan soon. So paano nga ba? Ngayon, ang ginagawa lang natin dyan, syempre naka 45 o kaya naman nakakanto mesa na yung ilalagay ninyo. And then ilalagay natin ng E&B both side. Yan. And then gamit yung masking tape natin. Ganito yung ginagawa natin. Okay? Yan. Ayun. So, yan lang yung ginagawa natin. Ngayon, gagamitan mo lang siya ng eskwala hanggang sa ito ay matuyo. Pwede kayong gumamit ng clamp na nakaipit dito, tapos nakaipit dun sa side. So kalimitan dito natin siya nididikit, and then dito naman sa kabila, para sigurado na eskwalado yung nilalagay ninyo. Kasi dito naman sa gitna, ganyan na siya. So ito, unti-unti namin nililinisan yan. Huwag mo nga hayaan na matuyuan yung E&B, kasi nga pag oras na natuyuan yan, pati yung tiles mo matutuklap. Okay? So ayan, i-cure mo lang siya mga kamasta na mga maghapon, sabihin na natin 8 hours, mas maganda pa, para sigurado matibay. Kasi ito, maabot na to ng 24 hours. Kaya kahit na hawak-hawakan mo na ganyan, hindi yan mababali, hindi yan matutuklap. Okay? So hopefully nakapagbigay tip kami, pagbigay idea kami gamit tong mga pang DIY natin, and also sa mga tropa natin. Ayan, si Mabs, di ba? Tindi. Okay, so peace out.